Srimad Bhagavatam 2.3.18 Paliwanag. Ipaglalaban ng makabagong materyalistang tao na ang buhay o kahit bahagi lamang nito ay hindi nilalayong gugulin sa pagtatlakay ng mga philosophical o theological na usapin. Para sa kanya, ang buhay ay para sa pinakamatagal na pananatili sa pag-iral, para sa pagkain, pag-inom, pakikipagtalik, pagsasaya, at pag-enjoy sa buhay. Nais ng makabagong tao na mabuhay magpakailanman sa pamamagitan ng pagsulong ng agham, material at maraming hangal na teorya ang umiiral upang pahabain ang buhay hanggang sa sukdulang ng hangganan. Ngunit pinagtitibay ng Srimad Bhagavatam na ang buhay ay hindi nilikha para sa tinatawag na pag-unlad ng ekonomiya o pagsulong ng material na agham, para sa pilosopiyang hedonistiko ng pagkain, pakikipagtalik, pag-inom at pagsasaya. Ang buhay ay sadyang nilayon para sa tapas, para sa paglilinis ng pag-iral, upang ang isang tao ay makapasok sa walang hanggang buhay matapos ang wakas ng anyong tao. Nais pahabain ng mga materialista ang buhay hanggat maaari, sapagkat wala silang kaalaman tungkol sa susunod na buhay. Hinahangad nilang makamit ang pinakamaraming kaginhawaan sa kasalukuyang buhay dahil naniniwala silang wala ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang kamangmangang ito tungkol sa kawalang hanggan ng nabubuhay na nilalang at sa pagpapalit lamang ng katawan sa materyal na mundo ang nagdulot ng malaking pinsala sa estruktura ng makabagong lipunang pantao. Dahil dito, lumitaw ang napakaraming suliranin na lalo pang dumami bunga ng iba't ibang plano ng modernong tao. Ang mga planong dilikha upang lutasin ang mga problemang panlipunan ay lalo lamang nagpalala sa mga ito. Kahit pa posible ang pagpapahaba ng buhay ng lampas sa 100 taon, hindi nangangahulugang susunod agad ang pagsulong ng sibilisasyong pantao. Sinasabi ng Bhagavatam na may mga punong nabubuhay daang-daan at libu-libong taon. Sa Vrindavan, may isang punong sampalok na sinasabing umiiral pa mula pa sa panahon ni Panginoong Krishna. Sa Botanical Garden ng Calcutta, may isang punong balite na sinasabing higit 500 taong gulang na, at marami pang katulad na mga puno sa iba't ibang panig ng mundo. Si Swami Sankaracharya ay nabuhay lamang ng 32 taon, at si Panginoong Chaitanya ay nabuhay ng 48 taon. Ibig bang sabihin nito na mas mahalaga ang mahabang buhay ng mga nabanggit na puno kaysa kina Sankara o Chaitanya? Ang mahabang buhay na walang espiritual na halaga ay hindi talaga mahalaga. Maaring magduda ang ilan na may buhay ang mga puno dahil hindi sila humihinga. Ngunit napatunayan na ng mga makabagong sayentipiko tulad ni Bose na may buhay ang mga halaman, kaya't ang paghinga ay hindi palatandaan ng tunay na buhay. Sinasabi ng Bhagavatam na ang pagbuga ng hangin ng panday ay malakas na humihinga, ngunit hindi ito nangangahulugang may buhay ito. Ipaglalaban naman ng materialista na ang buhay ng puno at ang buhay ng tao ay hindi maaaring ikumpara sapagkat ang puno ay hindi nakalalasap ng masasarap na pagkain o nagtatamasa
ng pakikipagtalik. Bilang tugon dito, itinatanong ng Bhagavatam kung ang iba pang mga hayop tulad ng mga aso at baboy na nakatira sa parehong nayon kasama ng mga tao ay hindi ba kumakain at nagtatamasa ng buhay sexual? Ang tiyak na pahayag ng Srimad Bhagavatam tungkol sa ibang mga hayop ay tumutukoy sa mga taong abala lamang sa pagpaplano ng mas maayos na uri ng buhay hayop na binubuo ng pagkain, paghinga, at pakikipagtalik. Sila rin ay mga hayop sa anyong tao. Ang isang lipunan ng mga ganitong pinong hayop ay hindi makapagbibigay ng tunay na pakinabang sa nagdurusang sangkatauhan, sapagkat ang isang hayop ay madaling makapinsala sa kapwa hayop, ngunit bihirang makagawa ng kabutihan. Haribol.